Ang iniwang alaala at mabuting halimbawa ni Pope Francis patuloy na nasa isip ng ilang Pilipino habang ipinagdarasal ang magiging bagong Santo Papa. Saksi si Dana Tingkungko. Mula sa parokya ng Ina ng Laging Saklolo, ipinrosesyon sa sitio militar sa Project 8 Quezon City ang tinawag nilang Kariton ni Kiko. Anila paglalarawan nito na gaya ni Pope Francis, kailangan ng simbahan at ng susunod na Santo Papa na lumabas at lumapit sa mga tao. Sabi ng kanilang kura paroko, hindi rockstars o mga sikat na tao ang kailangan ng simbahan. We need people who are not afraid to be unpopular. Francis was not popular. He was unpopular to cardinals who were conservative, cardinals who were exclusive, cardinals who were afraid to encounter people who are different from them. Francis was such a unique person, open to all, especially to those who are neglected, forgotten, marginalized, rejected, and oppressed. Ilang oras bago ang Papal Conclave para sa pagpili ng bagong Santo Papa, nag-alay ng mga misa at dasal para rito ang mga Katoliko sa iba't ibang lugar. I want yung qualification ng next Pope natin. Gusto ko ganun, yung parang tulad din ng mga qualities ni Pope Francis at ni Pope John Paul. Nagbibigay sila ng importance. Yung maliliit na tao, yung mga tao na kailangan ng mercy ni Lord at saka ng concern sa mga mahihirap. May He truly radiate the life of Christ, the mercy, the compassion, the justice of Christ, of course. No? Justice is not just about for the victims of war and crimes, but justice for the poor, justice for the environment, justice for the little people. Hinahanap natin ay ang pinili ng Diyos na maging pastol, mabuting pastol, upang akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Sa Rome, Italy, nagdaos ng send-off ang Manila clergy para sa mga Pilipinong kardinal. Ano nga ba ang mga katangiang hahanapin ng mga kardinal elector para sa susunod na Santo Papa? Tingin ni Father Francis Lucas, Pangulo ng Catholic Media Network at Director for Broadcast ng CBCP, dalawang pananaw ang hahanapan nila ng balanse. Kabilang dito ang pagsunod sa halimbawa ni Pope Francis. Yung humility niya, yung kanyang fearlessness, hindi natatakot, nagsasalita. Sa tingin man ng iba delikado, ay ginagawa niya, gayang ginawa niya laban sa migration ni Trump, di ba? Ganon din sa Palestina. Ganun din sa Sudan at yung iba't iba pa. Bumisita siya sa Iraq. Pangalawa, dito hindi magkakapare-pareho ng pananaw ay merong ang tingin masyado namang progressive si Pope Francis. Lalo yung mga issues na sinimulan niya. At kung may mapili, pwede bang tanggihan ang pagiging Santo Papa? Pwede. Okay. Although, doon sa kanya sinumpaan ay sinasabi niya gagawin niya ang tunay na paglingkod sa simbahan. Ay ba't ka-atras ang tingin ko, kaya lang tinatanong o tinatanggap para buong loob niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkungko, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.